Siyensya at sining ang pinagsama sa mga obra kung tawagin kinetic artist. Mala imbensyon nga ang mga likha na hindi lang basta gumagalaw, interactive din. Eto, panoorin po natin. Cute ba sa inyo ang robotic alimango ito? Huwag ismolin kung ayaw mong tamaan at mapaso ng laser. Yan ang laser crabber. Actually, ang galing niya kasi with the technology, simple cellphone, Android po siya. tapos Android lang, kahit sino pwede gumawa. Ito namang mas bulinggit na robot, napapagalaw pag tinapatan ng ilaw ng flashlight. Tapos depende kung saan nakatutok yung ilaw, doon siya harap na direction. Di na naman basta-basta ang wind turbine na ito. So, pag umiikot na siya na may hangin, kakaroon siya ng ilaw. Imbensyon naman yan ni Ian Carlo Haushan. Pero sa maniwala kayo't hindi nagtapos ng science sa kolehiyo, kundi fine arts. Isa siyang kinetic artist at ang turing niya sa kanyang mga imbensyon, works of art. Mahilig ako sa science ever since, kahit nung bata ako. Kasi nagagandahan ako dun sa kung paano gumalaw yung mundo, kung paano nag-interact yung ibang bagay, energy, matter. Pati nga ang itim na bagay na ito na pagdiskitahan gawing sining ng tech wizard. Ang binatsagang liquid magnet na pagagalaw sa tubig ng magnet na nakakabit sa isa ring robot. 1800s pa raw nagsimula ang kinetic art o sining na nagpapahiwatig ng galaw gaya ng mga painting na ito ng optical illusions. Ngayon, ang kinetic art di lang pandaya sa paningin. Pwede nang makisalamuha o makihalubilo sa mga obra. Bukod sa siyensya, pwede rin paghugutan ng kinetic artists ang kultura. Gaya nitong bayanihan hopping spirit house ni Alwin Reamillo na inilunsad pa sa Sydney, Australia. Tampok ang bahay na buhat-buhat ng halos 20 tao habang iniikot sa kalsada. Pagpapakita ng bayanihang tatak Pinoy. Isang paraan din yan ng pagpapamalas ng kulturang Pilipino dahil tingin ko hindi tayo very visible as a migrant community in Australia. So, I think kasama yung development ng technology, yung impact ng globalization, tsaka information technology. Kasi mabilis na ngayon ang dalo eh. If you talk about kineticism, makikita mo ang globalization actually nagpabilis ng flow ng information, ng goods, ng fashion styles. Para sa mga kinetic artist, may nakatagong sining sa bawat bagay sa mundo. Depende na lang daw yan sa pananaw ng tumitingin.